Kung nurse ka at nagbabalak kang pumunta dito sa Ireland, i-share ko sa inyo ang mga reasons or some of the reasons kung bakit meron tayong mga kabayan na nagtry pumunta dito and they decided to stay for good kahit na mataas yung cost of living tapos mataas din yung tax pero nagstay pa rin sila. Kung bago ka sa channel ko, my name is Boyd Ventura. I'm a registered nurse from Saudi Arabia and lumipat ako sa Ireland. And I've been working here in the Emerald Isle for more than 8 years now. Dito sa channel na to, sinishare ko yung mga experiences namin dito sa Ireland and also some of the experiences of our kabayans OFW dito sa Ireland and Europe. So bago tayo magsimula guys, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga viewers from UAE na sina Ilona, Krisha, Danica, Jimmy, and Haya. Maraming salamat for watching the videos and sana makapunta kayo dito. And thank you so much. So alam naman natin lahat na mas malaki talaga yung sweldo dito sa Ireland ng nurse compared sa Philippines, diba? At diniscuss na din natin yan sa previous vlog. Kung di nyo pa napanood yun, yung sweldo ng nurse dito sa Ireland. Yung link ay nasa description or ilalagay ko dito. Papapanood mo dito i-click mo lang yung link dyan. But bukod sa salary, meron pa tayong isang bagay na hindi natin usually na pag-uusapan. At iyon ay ang freedom. Freedom to travel. And yes, I know, kahit nasa Philippines naman tayo, we have the freedom to travel, and as well as if we are in other countries like for example US, Australia, Canada, New Zealand, pwede naman tayo mag-travel talaga. But hear me out first. Disclaimer lang na ang video na to ay hindi intended na mang-bash or mag-say ng negative about other countries. I'm just merely sharing some of the pros of working here dito sa Ireland. So simple as that. Point number 1 is that yung Irish passport ay isa sa pinaka-powerful na passport sa buong mundo. Pag naging Irish citizen ka at nangyayari ito after 5 years of residency, makakakuha ka na ng Irish passport. At hindi basta-basta passport yan guys. The Irish passport consistently ranks in the top 5 to 10 most powerful passports in the world. Kung gusto mong pumunta ng America, Europe, Australia, Japan, Canada, punta ka lang. Yun lang, wala ka ng stress ng visa application, wala ng embassy lines. So, less hassle. With the Irish passport, meron ka ng freedom of settlement, right to live, work, study, or retire in any of the 27 EU member states without needing a visa or work permit. And also, may tinatawag tayong common travel area. Ito ay ang open border arrangement between Ireland and the UK, where as an Irish citizen, you will have a legally protected right to live, work, study, and access public services indefinitely in the UK. According sa isang website na nakita ko, Ireland's passport ranked 3rd in 2026. Ang sabi dito sa website, passport holders of Ireland enjoy the privilege of traveling to 192 countries through visa-free or visa-on-arrival access. Point number 2, travel is still accessible kahit hindi ka pa Irish citizen. Bilang non-EU nurse na nakatira sa Ireland, wala ka pang entitlement na lumipat-lipat sa ibang countries or mag-travel sa ibang countries dito sa Europe nang walang visa. Ireland itself is not a part of the Schengen area, so kung gusto mong pumunta ng France, Italy, Spain, kailangan mo mag-apply ng separate visa para makapag-travel dun sa mga lugar na yun. Pero guys, at malaking pero ito, sobrang mas madali na mag-apply compared naman kung mag-apply kayo from the Philippines or siguro from other countries. Yung Schengen visa application mo ay mas mataas ang approval rate kapag meron kang stable na job dito, bank account, or proof of ties. At marami sa ating mga kabayan ang consistent na nakakakuha, so hindi siya imposible. Yes, mag-e-effort ka pa rin, nagagastos ka pa rin para sa visa application, pero mas achievable lang siya compared sa, kung nasa Philippines ka. And also, kapag nakuha mo na yung Irish passport or yung citizenship, syempre ibang usapan na yun. Point number 3 naman is that Europe is your backyard. Marami sa ating mga kabayan, pag tinanong mo kung ano yung na-surprise sila pagdating dito sa Ireland, marami sa kanila magsasabi na yung flight prices from Ireland to other countries or sa Europe ay napakamura. Okay guys, hindi naman sobrang napakamura, no? Pero kasi dito pwede kang lumipad round trip sa ibang bansa for less than the price of a Jollibee family meal. Slight exaggeration yun, no? Pero totoo naman na meron talagang mga fare na around 20 to 50 euros papuntang Europe. Meron dito mga flight airlines like Ryanair, EasyJet, sometimes Aer Lingus. Kailangan mo lang talaga makakuha ng deals at marami silang deals all throughout the year. So hindi talaga imposible na mag-fly ka papunta sa ibang bansa for just maybe 20 euros. Sobrang sulit talaga yan para sa atin. Kung meron kang European trip na dream, ay hindi na lang siya talagang dream. Talagang magagawa mo na talaga siya. At hindi lang isang beses, paulit-ulit pa. Magagawa mo siya without needing a big budget compared sa kung manggagaling ka sa ibang countries, diba? So yung Spain, France, Italy, Portugal, Greece, all
within 2 to 4 hour flight from Ireland. Imagine on your days off, nasa Paris ka na agad, o di kaya naman parang road trip to Scotland and then back to Ireland para gumawa na naman ng shifts. That kind of life is very real dito. So kung ikaw yung klase ng tao or nurse na mahilig mag-travel, mag-explore, talaga magugustuhan mo dito sa Ireland. Point number 4 is your kids will benefit too. So kung may family ka or nagpaplano ka mag-build ng family dito sa Ireland, yung anak mo ay magiging automatic na Irish citizen if you're residing in Ireland for at least 3 years before your childbirth. Ibig sabihin, yung passport na privilege na pinaghandaan mo, yun ang magiging default na karapatan ng iyong anak. As an Irish citizen, the child is also an EU citizen. This allows them to freely live, work, study, and retire anywhere within the European Union without needing a visa. Based din sa ating konting pagsasaliksik, meron ding education advantages ang mga bata dito. So Irish citizens qualify for the Free Fees Initiative, which covers the cost of tuition fees at publicly funded universities in Ireland. Students typically only pay a smaller student contribution fee. So if you want more information about yung mga ganitong klase ng information, meron tayong website na pwedeng bisitahin called citizensinformation.ie. So doon ko sila nakuha. Point number 5 is that travel becomes a part of your lifestyle, hindi siya luxury. Para sa ating mga OFWs, no, like for example, nung nasa Middle East ako, makakapag-travel ka naman talaga, or even kahit nasa Philippines ka. But I think parang it's considered para siyang luxury kasi it will cost you a lot. Kunyari, magta-travel ka sa Europe, so kailangan mo talaga ng big budget. Bukod sa costly yung pagta-travel, limited lang din yung annual leaves mo or yung holidays mo. Pero dito sa Ireland, marami akong kakilala mga nurses, no? Kapag mahaba yung day off nila, talagang nagta-travel sila sa iba't ibang countries. Meron tayo kasi dito mga night shift na ginagawa. And then kapag nanda-nights kayo, some of the wards merong 1 week off in between your night shifts. So gagawa kayo ng nights, 4 nights, and then meron kayong 1 week na day off, and then papasok na naman kayo ng 3 nights. So may mga ganyang schedule dito sa iba't ibang wards. And also, lagi ko rin namang binabanggit sa ibang vlogs ko na yung work-life balance dito is better, I think, compared sa ibang countries. So dito meron tayong up to 28 paid leave and also 10 public holidays on top of that. So meron tayong approximately mga 38 to 40 days of paid annual leave, no? Dito kasi yung travel lifestyle, it's not about being rich. Hindi mo kailangan ng malaking budget, no? Kayang-kaya mo talaga siyang pag-ipunan nang hindi mabigat sa bulsa. It's about proximity and access. At yun talaga yung one of the advantages ng pagtatrabaho dito or pagtira dito sa Ireland, no? And like what I've said, work-life balance, you have the time to work and to enjoy life as well at the same time. Nurses here work 37.5 hours per week. And syempre, kung gusto mo mag-overtime, kung gusto mo mag-extra hours, those are available kung may pinag-iipunan ka or kung gusto mo lang talaga mag-work at mag-save, that's an option din naman talaga. Hindi siya yung limited lang. I know na hindi perfect ang Ireland and marami rin mga disadvantages kapag dito kayo nag-work. And sa lahat naman ng bansa na pupuntahan natin, meron tayong mga pros and cons. Sa inyo na lang talaga kung ano talaga yung priorities nyo in life, ano yung preferences nyo with regards to the country that you want to live in or you want to work in, and also kung ano yung cons na pwede nyong i-tolerate or pwede nyong matolerate. Like for example, dito sa Ireland, ang mga cons ay mataas yung tax, mataas yung cost of living, and also it rains a lot here. Sobrang everyday nagre-rain. Today is a sunny day, so it's nice. So kung itatanong mo kung bakit pinipili ng mga kabayan natin na magstay dito, yes, part of it is yung salary. Pero parte din nun is yung vision for the long term, vision for the future. Yung gusto nilang mundo para sa kanilang sarili at syempre para sa pamilya na din. Syempre pag hawak mo na yung Irish passport is marami din naman ng opportunities na magbubukas for you. So kung nurse ka at curious ka kung ano-ano yung mga requirements para makapag-work dito sa Ireland, comment Ireland in the comment section below at papadalan kita ng PDF containing all the requirements to work as a nurse. At kung gusto mo namang malaman kung paano makarating dito as a nurse, paano yung application, I have a step-by-step guide, ebook na ilalagay ko sa description ng video na to. You can check the link out as well. Kung nagustuhan mo ang vlog na to, don't forget to like, share this video, and subscribe ka na sa channel. And remember, the greener pasture is where your peace of mind is. And as always, I'll see you in the next one. Bye. Slan!